So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, nasa radar na po ng ombudsman itong si Mike Defensor. So kilala naman po natin si Mike Defensor, di ba? Gloria Macapagal loyalist po yan. So ngayon, kung pagbabasihan po natin yung mga kilos nga po ni Mike Defensor, sinasabi niya nga daw na isa daw po siyang PBBM critic. Para daw po sa bansa. Yun naman pala, meron pa siyang conflict of interest. Ayon na po yan kay Ombudsman Rimulya. So pag-usapan ngayon natin yan, no? So mga kababayan, no, ito galing tong People's Tonight. So sabi ni Ombudsman Rimulya dito, di ba? Ombudsman Rimulya flags possible conflict in Mike Defensor as ex-DNR chief mining claims. Di ba? So ito na balita ito kahapon. Okay, so sabi dito, Isus Crispin Boy Rimulya over the weekend raised concern over possible ethical and conflict of interest issues involving former DNR Secretary Mike Defensor, citing alleged mining claims that should be examined closely. So ngayon mga babayan, no, kung titinan po natin yung nakaraan nga po ni Mike Defensor, ito yan, ito yung profile niya, no. Yan. So kung makita ngayon natin dito, dati siyang Malacanang Chief of Staff. Di ba? So alalay po siya ng presidente dati. Tapos, yan, naging DNR Secretary po siya noong panahon ni Gloria from 2004 to 2006. So 2 taon. And then, naging chairman and housing, no? Chairman of the Housing and Urban Development Coordinating Council. So, ibig sabihin nito mga kababayan, no, talagang buong termino ni Gloria Macapagal Arroyo talagang nandiyan talagang si Mike Defensor. Kaya nga Gloria Macapagal Arroyo loyalist po yan. So alam naman po natin kapag Gloria Macapagal Arroyo loyalist, DDS din po yan, di ba? So continue natin So actually may video ko dito, pakita ko mamaya, no? So continue natin. Sabi niya ba dito? Wait lang, ito So, speaking during his executive session, the radio program over DZRH last Saturday, Rimulya said Defensor reported involvement in mining ventures merits scrutiny, particularly given his previous role as the head of the DNR. So, alam niyo noon, ito yung problema dito mga kababayan Si Mike Defensor po is may-ari ng isang mining company. Pagkatapos, bigla po siyang pinasok bilang DNR. So talaga may conflict of interest talaga dito. Oo. At syempre, alam naman po natin na pag ikaw nga po di ba, mining company tapos DNR ka pa, talagang malaking pabor po yung makukuha ninyo. So ito po yung mga benepisyo na nakuha niya nga po noong panahon ni Gloria, na hindi niya na po nakukuha ngayon noong panahon ni PBBM. Di ba? Kasi inaasahan nga natin na ma-appoint po siya ni PBBM pero hindi naman pala. Buti na nga lang hindi. Oo. Buti na lang hindi. Oo. So, continue natin. Sabi pa dito. Okay. Sabi ni Rimulya Mike Defensor ang daming mining claim nun Sabi niya. Rimulya said the matter warrants deeper examination. Yung kay Mike talagang matindi yun. Nakita ko roon, dapat pag-aralan yun. Well, sana nga po dito sa ombudsman natin, sana lang po, hindi lang po ito mauwi sa salita. Sana po, maimbestigan talaga ito si Mike Defensor. Kasi una sa lahat mga kababayan, no? Kayo ba naniniwala ba kayo sa sinasabi ng Mike Defensor na kaya siya ay critic ngayon ng Presidente Bongbong Marcos dahil ito ay para sa bansa? Ito ay para sa bayan? Ayan ang sinasabi niya lagi. Ang iniisip lang naman namin dito ay para sa bansa. Isipin niyo kung kailan merong ASEAN Summit, kung kailan papunta dito yung mga leader ng ASEAN countries, doon magrarally. Magpapakita sa rally na ginugulo niya ang Pilipinas. Hindi gago nga. Di ba? Yun naman pala, gusto niya pala makuha kung ano man yung kapakinabangan na meron siya nung panahon ni Gloria na hindi niya na po nakukuha ngayon na panahon ni PBBM. Kaya, uto-uto na lang talaga maniniwala dyan kay Mike Defensor na yan. So, sabi niya pa dito, no? Sabi ni Rimulya, okay. The Ombudsman did not announce any formal action but stressed that allegation touching on ethics and conflicts of interest should be carefully look into, especially when they involve former officials entrusted with safeguarding
the country's natural resources. O, di ba? So, sana tingnan natin to, no? So, ngayon, ito yung pinaka-statement ni, ni Boying Rimulya. Panoorin natin to, no? From DZRH to, sige. Kaibigan ni Pao. Kaibigan ni Pao mo nag-effort nun. Ito si Mike? Hindi, nag-ano muna siya. Si Mike Defensor, ang dami mining claim yun. Naging DNR secretary yun, di ba? Ano kaya yun? Unethical kaya yun? Ano kaya I am not familiar. I'm not privy to the business dealings. Marami. DNR secretary dati. Of course, siyempre. May conflict of interest ba pag ganon? Ha? Yung after ka, maging secretary, kumuha ka ng... During and after. During and after? Siyempre, ayusin mo yung papeles eh. Paano mo maayos yun? Hindi mo naman magagawa yun. Kung hindi ka na... Kaya may mga mining claim nga siya, hanggang tawi-tawi. Ganun ba? Oo. Wow. Talagang iba Kaya talaga, yung- no? ngayon- May insider info. Yun na nga yung pinag-uusapan natin, boss, ombudsman. Yung conflict of interest, dapat matignan ng Kaya yun ang mabigat na parte ng matindi yan. buhay ng isang government official. Kasi pagka Oo. maglilingkod ka sa gobyerno, dapat bitawan mo na yung pwedeng maging conflict sa iyong trabaho. Oo. Na kung saan ikaw magdidesisyon na makikinabang ka. Ayun. Hindi, Ano yan eh? hindi mo pwedeng, kunyari, may disqualification yan, mga 5 Hindi, years after disqualification mawala ka talaga na. dapat yan. Hindi Meron ka talaga pwedeng dapat. magkaroon ng transaction with your old... Eh, dapat yan perpetual. Oh. Walang ganun. Perpetual. May ganun ba? Position. May batas, Oo. may batas ba na ganun? Wala. Wala. Pero dapat. Kailangan pa bang prinsipyo yan. i-legislate yun? O, Pero yung At nga ako mga kababayan, no, kung paano nakalusot sa sa Commission on Appointments ng si Mike Defensor eh. Di ba? prinsipyo niyan, Ikaw carries yun. over to the next generation. Ethical, Ethical consideration. saan pag yan. naupo ka doon, wala ka na dapat makialam doon. Wala kang pakialam doon. Hindi Kaya lang, yung- hindi ganun. Marami nangyayari, kasi sa boss, mga diba? kaibigan natin, papasok para magkaroon ng interest. Ayusin yung Kalokohan. interest. Puro, pagpasok pa ng kalokohan na nasa isip. Lalo na. Maraming gano'n. Oo, Pag inisip nila yung retirement nila. Ayan, yan. Bata pa ako. Ngayon kay Mike na yun, talaga matindi yung nakikita ko na yun. Dapat pag-aralan yan. Yan. Ako, kailangan siguro sisilipin. Ano? Ayun na. The So, efforts of the... sisilipin daw, pag-aaralan daw. Sabi ni Ombudsman Rimulya yan, ha? Well, alam naman natin na yan eh. Na busy sa Ombudsman Rimulya ngayon sa dami ba namang kaso ng flood control. Talagang magiging busy yan. So, magkakaroon pa ba siya ng panahon para dito kay Mike Defensor? So, abangan natin yan, no? So, ngayon, makbabayan, no, ang tanong dito, totoo ba? Totoo ba yung aligasyon ni Boying Rimulya? So, ngayon, actually, napakadali na pong hanapin yan kasi may AI na po. Yan, so pakita ko sa inyo, no? So, si Mike Defensor pala, CEO talaga ng isang mining company. So, sabi dito, no, Mike Defensor, a former Philippine congressman, is recognized for his involvement in the mining industry as the CEO of Pax Libera, no? Pax Libera Mining Corporation. He has also been linked to other resource companies, including Geograce Resources and Nihao Mineral Resources International. So nasa mining talaga si Mike Defensor. Nasa mining industry talaga siya. So Defensor served as the chairman and chief executive officer of this company. No? So mining approvals. So syempre alam naman po natin pag DNR ka, malabang hindi ka magkaroon ng pabor, na pabor talaga sa'yo. Ng mga desisyon na pabor talaga sa'yo, especially po na nasa mining ka. Actually, makita naman pa natin yung pang-aabuso ni Mike Defensor eh. Kasi nung ito nangyari ito noong 2020 to eh. Ayan yan, di ba? So, Defensor denies insinuation. He voted against ABS-CBN's franchise bid to get back at Gina Lopez. Oo. So, alam naman po natin na merong prangkisa sa ABS-CBN na hindi na-aprobahan. So, nagno itong si Mike Defensor para wag nang bigyan ng prangkisa si ABS-CBN. Yun naman pala ang sabi ng iba, paghihiganti daw po ito kay Gina Lopez. Oh. So alam naman po natin na si Gina Lopez po no naging DNR secretary po yan. At meron pa siyang issue dito kay Mike Defensor no na ito sabi dito no. So Mike Defensor, Vice Chairman of the House Committee on Good Government, on Tuesday denied allegations he voted against granting ABS-CBN renewed legislative franchise to get back at former DNR Secretary Gina Lopez
the late sister of the network chair emeritus Eugenio Gabi Lopez for supposedly suspending operation of Pax Libera Mining where he is chief executive officer. O, di ba? So, nung panahon nga pala ni Digong, nung si Gina Lopez nga po yung DNR secretary na, hindi ko nga alam, no? Hindi nakalusot sa commission on appointments kung sino pa yung gumagawa ng tama ng panahon ni Digong, ayun pa yung hindi na pagbibigyan na pakataon na maglingkod sa bayan, no? So, itong si Gina Lopez nga pala, nakita na ang dami palang anomalya or paglabag nga po sa batas ng Pax Liberia po na yan, na pagmamayari nga po ng Mike Defensor. So, pinasarado niya pala yan. Pinasuspinde. Oh. So, ngayon, ginawa ni Mike Defensor bilang isang congressman, abusado. Gumante. No, nung meron pong franchise hearing sa ABS-CBN, hindi niya binigyan. Nag-vote as no po siya. Di ba? Lupit ni Mike. No? So, ngayon, mga streetways, no? Ano bang gusto kong sabihin dito? So, ganyan pala ang ugali ng Mike Defensor talaga. Palaging merong pabor sa kanya. Oo. Kaya itong ginagawa ni Mike Defensor na pagrarally-rally, na sinasabi niya ang pagrarally niya ay para sa bayan, na patalsik si PBBM, di ba wag po kayo maniwala doon? Oo. Kasi nga po, ito'y para lang po sa kanyang sarili. Di ba? Kita niyo di ba kung anong kilo si Mike Defensor, di ba? Laging pabor sa kanya. Kaya itong ginagawa niya na po na to, hindi po ito para sa taong bayan. Ito po'y lamang para lang po magkaroon po siya ng pabor na pabor nga sa kanya. Ang gulo ko mag-vlog, di ba? Yun, no? So yun mga kababayan, so kayo po, ano masabi niyo nga po dito sa statement nga po ni Ombudsman Rimulya regarding nga po dito kay Mike Defensor. So kayo ba, naniniwala ba kayo na ano lang to, parang salita lang ba ni Ombudsman Rimulya ito? Salita lang ba ito ni Rimulya o talagang gagawa na siya ng paraan para nga po maimbestigahan itong conflict of interest nga na sinasabi niya nga po tungkol kay Mike Defensor. Diba? So yun mga streetways, no? So pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan sa Team Replay. So pa-like, pa-subscribe, di makalimutan pa-share na rin po ng content natin ngayon. So thank you mga kababayan. Kita na ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.